Good day everyone. Panibagong araw na naman para sa ating lahat, mga anak ng Diyos at mga taga-subaybay. Patuloy ang ating paghatid at pagbasa ng Ebanghelyo ni Hesukristo ayon kay San Juan. Kabanata Siyam, mga talata 1-41. The Gospel of the Lord Jesus Christ, chapter 9, verses 1 up to 41. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyaong nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa at pinagputik ang lura at pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, humayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, na kung liliwanagin ay sinugo. Siya nga'y humayo at naghugas at nagbalik na nakakakita. Ang mga kapitbahay nga at ang mga nangakakita sa kanya ng una na siya'y pulubi ay nangagsabi, hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi, kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? Sumagot siya, ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at pinahiran ang aking mga mata. At sinabi sa akin, humayo ka sa Siloe at maghugas ka. Kaya't ako'y humayo at naghugas at ako'y tumanggap ng paningin. At sinabi nila sa kanya, saan naroon siya? Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Dinala nila sa mga Pariseo siya na nang unay bulag. Araw nga ng Sabat,
nang gumawa ng putik si Jesus. At padilatin ang kanyang mga mata. Muli ngang tinanong naman siya ng mga Pariseo kung papaanong tumanggap siya ng kanyang paningin. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata. At naghugas ako at ako'y nakakakita. Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, sapagkat hindi nangingilin ng Sabat. Datapwat sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? At nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa gitna nila. Muling sinabi nga nila sa bulag, ano ang sabi mo tungkol sa kanya na siyang nagpadilat ng iyong mga mata? At kanyang sinabi, siya'y isang propeta. Hindi nga nagsipaniwala ang mga Hudyo tungkol sa kanya, na siya'y naging bulag at tumanggap ng kanyang paningin, hanggang sa kanilang tinawag ang mga magulang niyaong tumanggap ng kanyang paningin. At nangagtanong sa kanila na sinasabi, ito baga ang inyong anak na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag? Paano ngang nakakakita siya ngayon? Nagsisagot ang kanyang mga magulang at nangagsabi, nalalaman naming ito'y aming anak at siya'y ipinanganak na bulag. Datapwat kung paanong siya'y nakakakita ngayon ay hindi namin nalalaman, o kung sino ang nagpadilat ng kanyang mga mata ay hindi namin nalalaman. Tanungin siya. Siya ay may gulang na, siya ay magsasalita para sa sarili niya. Ang mga bagay na ito ay sinabi ng kanyang mga magulang sapagkat nangatatakot sa mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na kung ang sino mang tao'y ipahayag siya na siya ang Kristo, ay palayasin siya sa sinagoga. Kaya't sinabi ng kanyang mga magulang, siya'y may gulang na, tanungin siya. Dahil dito'y tinawag nilang bilang ikalawa ang taong naging bulag at sinabi sa kanya, luwalhatiin mo ang Diyos. Nalalaman naming makasalanan ang taong ito. Sumagot nga siya, kung siya ay makasalanan, ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, na bagaman ako'y naging bulag, ngayoy nakakakita ako. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang ginawa niya sa iyo? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli?
Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya? At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya, datapwat kami ay mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, datapwat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Sumagot ang tao at sa kanila'y sinabi, narito nga ang kagila-gilalas na hindi ninyo nalalaman kung siya ay taga saan. At gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Buhat ng lalangin ang sanglibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makagagawa ng anuman. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, ipinanganak kang lubos sa mga kasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin? At siya'y pinalayas nila. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, at sino baga siya, Panginoon, upang ako'y sumampalataya sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, siya ay nakita mo na, at siya nga na nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Pariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila ay sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayoy sinasabi ninyo, kami ay nangakakakita, na nanatili ang inyong kasalanan. Salamat sa pagbabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 9, mga talata 1 hanggang 41. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John, chapter 9, verses 1 up to 41. God bless us all. Amen and amen.